Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, ang gandang pag-usapan po, ano? Ito pong article po mga kabida ni Ching Lu, ano po? Patungkol po ito sa mystery doon ho sa pag-aresto ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, no? Kasi ho, after the arrest, dami hong mga tanong yung mga questions, no? Ano? Paano ho plinano, sinong nagplano, ano, kailan po plinano yon, ano, yung mga ganong tanong, okay? Lumabas yon after the arrest, ano po, no, sa dating Pangulo. Kasi biglaan kasi yung mga kabida, no? Okay? Although may hint na po yung mga tao, ano, bago ho nangyari po yung arrest, pero hindi ganun kabilis. Okay? Ang akala po ng marami po, pag-aristuhin po dito sa Pilipinas, mananatili pa po dito sa Pilipinas, ano? Pero yun, ang bilis po mga kabida, after the arrest, binahin na po, ano? Doon ho sa The Hague, Netherlands, kung saan po, yun yung base po ng International Criminal Court, ano po? Okay? Dito ho sa article po mga kabida ni Ching Lu, ano? Posted po ito 12 hours ago. Maganda po ito kasi ho, may mga detalye po dito mga kabida kung paano ho plinano itong pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte. Okay? Sinong nagplano at kailan po ito plinano po mga kabida. Okay? So, ito po, no? Babasahin ko lang po. Ang title po ng kanya pong article is Operation Pursuit. Ayan. Okay? Ito. That's the code name for the highly classified and covert mission that led to the arrest and extradition of former President Rudy Duterte to The Hague in the Netherlands. So meaning, ang tawag po ng mission na yon is Operation Pursuit. Alright? Okay. In Tagalog, Oplan Tugis. So ang Tagalog po ng Operation Pursuit is Oplan Tugis. Primarily, yung goal daw dito mga kabida, okay, una, to locate and capture Duterte on Philippine soil and keep the operation classified until Duterte was in ICC custody. So yun po, na. So ang goal dyan, ang goal po sa mission na yun is unang-una i-locate po siya, si Digong, kung saan na po si Digong. And then after that, arrest Digong and then ipapadala kaagad sa ICC. Ano po, na? Yan. According to the New York Times, as early as May 2024, the Department of Justice o DOJ began briefing President Bongbong Marcos on the possible scenario in case the ICC issues a warrant of arrest for Duterte, as well as the legal team's preparations for how to handle it. So, meaning, nung May 2024 pa po, meron na pong usap-usapan po dito mga kabida, no? Okay? In fact, yung DOJ mismo, ang nag-brief po kay Pangulong Marcos dito ho sa possibility po mga kabida na yung ICC po mga kabida maglabas po ng arrest warrant laban po sa dating Pangulo. At yung magiging preparasyon po ng legal team tungkol ho dito mga kabida, ano po, na? But according to Senator Amy Marcos, in a recent media interview, the covert operation was planned as early as January 2025 in preparation for the possible issuance of an arrest warrant by the ICC. So, magkaiba yung timeline, ano, doon ho sa plano. Yung New York Times po, as early as May 2024 po yung kanila pong timeline, ano, na ginawa po itong planong ito, ano po mga kabida. Pero dito ho kay Senator Amy, as early as January pa lang, okay, this year, okay, this year po, ginawa po yung plano na arestuhin ito pong si dating Pangulong Duterte, sakali hong maglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court. So meaning, noong 2024 pa po mga kabida, may hint na po yung gobyerno, ano, na magpapalabas po ng arrest warrant ito pong ICC, ano, mga kabida. Kasi ang pagkakaalam po natin
that year, mag-iimbestiga pa lang, ano, yung ICC dito sa Pilipinas. Meron ngang pakiusap yung International Criminal Court kung maaari po silang pumasok po dito para mag-imbestiga. Yung tugon po ng gobyerno that time, mga kabida, ayaw, no? Kasi unang-una, wala na pong jurisdiction daw itong International Criminal Court dito sa Pilipinas. Bunso doon ho sa pag-alis po natin noong 2019, ano po, mga kabida. Dito ho sa tanong, sino yung inatasan po dito? Sino yung in charge? Doon ho sa Oplan Tugis o Operation Pursuit. Ito na po. Who is in charge of the secret mission? Your guess is as good as mine. Major General Nicholas Torre III. Ayun, yun yung sabi po ni Chingo, ano? Okay. In an interview with Rappler, last March 22, 2025, the general himself admitted to planning the entire operations once it was entrusted to him. Noong March 22, 2025 po, yung plano po ay ginawa na po mga kabida ni General Torre. Kasi maybe that time, the mission was entrusted to him. So, siya na po yung man of the hour po mga kabida. That time, ano po, na? Okay. Sabi po ni General Torre ho dito sa article po ni Chinglu, I take orders from the Chief PNP. I really told them that let me succeed and fall on my plans. Because if I succeed based on my plan. If I fall on my plans also. So there's no one else to blame but me, he said. So, pakiusap daw niya doon ho sa Chief PNP. Siya na daw bahala doon ho sa plano. Siya na yung magplano. Kasi ho, pag magtagumpay po ito, or mabigo, at least wala hong pwedeng ibang taong i-blame po dito kundi siya, no? So yun yung pakiusap po daw mga kabida ni General Torre, ano po. Okay? In the same New York Times report, the mission was to plan and execute the covert operation in coordination with the military who will provide logistical support to deploy elite police tactical units to capture Duterte, to coordinate with high-ranking government officials to keep the mission classified, and to oversee the swift extradition process, ensuring Duterte will be transferred out of the country before the public became aware. So, kumbaga secret yun. Walang pwedeng malaman yung publiko doon ho sa mission na yun. Okay? Kailangan po nilang tapusin yun, i-execute yun ng maayos, okay? Hanggang mailabas po itong si Digong bago po ito malaman po ng publiko po mga kabida. So yun, pero bago po nakompleto yung execution po mga kabida, alam na po ng publiko eh. Diba? Days before ho sa sinasabing, days before sa nasabing arrest, kalat na po sa publiko yan, ano? Na meron pong gagawing arrest po dating Pangulong Duterte mga kabida. Either doon ho sa NAIA or sa Davao, ano po. Kasi days before sa arrest mga kabida, okay, meron pong deployment po yung PNP sa Davao International Airport. Daming pulis. Okay, unusual number of PNP personnel na nandun, ano? Pero ang sabi po ng PRO 11 that time na it was just a drill. Okay? Now, malalaman po natin yung drill na yon. Ano po yung role doon ho sa mission na yon mga kabida? Eto, patuloy po tayo. Okay? Once the warrant was executed, Duterte was to be transferred to Villamor Air Base and transported to Netherlands, where he is expected to face trial in The Hague. The general also said that they were ready with contingency plans for their operation. For example, in the event that Duterte skipped landing in NAIA and located to head straight to Davao City, the general said the forces were ready to face him there.
So, meron na po silang plano, ano, sakali hong hindi ho tumuloy si Digong doon ho sa NAIA. Sa halip doon po sa Davao siya maglalanding, ano, mga kabida. So, meron na pong nakaabang doon, okay, na mga tao. Kaya, dual execution kasi yun eh, no? Meron sa Davao, meron po sa NAIA. Okay, para walang lusot po, ano, kasi wala naman pong ibang paliparan po na pwedeng daanan po itong si Digong, ano, kundi sa NAIA or sa Davao City International Airport, mga kabida. So ito, maganda po dito ho sa babasahin ko. Kasi ho, dito, yung sinabi ko po kanina na drill, yung CIMEX na ginawa po ng mga pulis doon ho sa Davao International Airport, part pala yun ng mission. Alright? Doon ho sa covert mission po, mga kabida. Ito, babasahin ko po. The secret operation also laid out scenario on how the arrest of Duterte might play out in either Manila or Davao City, with maps of Duterte's properties as well as his allies' properties included in the documents. To ensure the success of Oplan Tugis, the mission relied on deception and misdirection, such as releasing fake press briefings to mislead the public and staging of fake police security drills to distract loyalist military unit. So, yung drill na yon doon ho sa Davao Airport, kabilang pala is part of the distraction yun. Okay? Part of misleading the public. Part of misdirection yun. Okay? Mantakin nyo kabida, umabot po sa point, no, na gumawa po sila ng fake news. Nag-release po sila ng fake news. Galit na galit yung TRICOM dyan eh, yung fake news na yan. Diba? So, pwede nating ibalik ito sa gobyerno. Kayo lang pala gumagawa ng fake news. Diba? Yung mga vloggers yung pinagdiskitahan po ninyo. Yun po. Okay lang kung ang gobyerno yung gumagawa po ng fake news. Pero yung mga vloggers, yung mga individual, yung mga content creators, okay, ay hindi po pwede. Ganun po ba yun? For me, this was not just an ordinary operation. It was a betrayal veiled in secrecy. A maneuver so daring and divisive that it left the nation reeling in disbelief. Operation Tugis is now etched in the annals of Philippine history as an operation so divisive as it was decisive. It exposed the raw power of the state and the lengths to which a government will go to silence its enemy. My question is, if he took orders from the higher-ups, meaning itong si Torre, then who may be the real mastermind in this operation? Here's the ever-loyal two-star general in his own admission. So, yun po yung unveiling the mystery dito ho sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mantakin nyo mga kabida, hindi ko lubos akalain, ano, at hindi ko lubos maisip na umabot po sa point na yung gobyerno mismo ay gumawa po ng fake news, nag-release po ng fake news. Okay, just for this operation. Okay? Meron pong misdirection, all right? Deception. All right? And then misleading the public and the staging of fake police security drills to distract loyalist military units. Okay? Bagay, baka po gumamit po sila ng Sun Tzu principle, ano? Pero ang hindi ko lang gusto po dito, yung gumagawa po sila ng fake news. Alam naman po natin, naging hot issue po itong fake news po dito sa Pilipinas, ano? Umabot nga sa point na pati yung mga rights po ng individual po dito, ano? Yan ho sa social media, kahit na po yung kanila pong pakay is makapaglabas lang po ng kanilang saloobin. Okay, pag hindi ho take po ng gobyerno, ang consideration po dyan is fake news, ano? Here comes ito pong gobyerno, gumawa pala ng ganun.
Okay? Yun yung hindi ko maintindihan po mga kabida. Ano po, no? Okay. Para po sa inyo, ano po yung opinion po ninyo tungkol po dito? Okay? You can comment down mga kabida. Para sa mga hindi po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.